Now, the Habagat continues to bring heavy rains across parts of Luzon, with some areas still at risk of flooding and landslides. And to give us the latest, we now have Pagasa weather specialist Charmaine Varilla. Charmaine, ano na ba ang latest dito sa Habagat? Yes po, magandang umaga din sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Patuloy pa rin yung epekto ng Habagat sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot nga yan ng patuloy na malalakas na mga pag-ulan sa Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang pabugso-bugso mga pag-ulan naman ang dadalhin nito sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Asahan din natin yung matataas na tsansa ng mga pag-ulan dadalhin ng Habagat dito sa Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur na dadalhin ng Habagat. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorm naman ang siyang iiral. Ngayong araw din, pinakamalakas sa mga pag-ulan sa Benguet kung saan aabot ng more than 200 millimeters. Samantalang 100 to 200 millimeters naman sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil yung ganitong dami ng mga pag-ulan dito ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan na asahan sa buong Ilocos Region, malahing bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, kasama ang Oriental Mindoro. Kahit na sabihin po natin na 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan pa rin yan, ay huwag magpakampante dahil maaaring magdulot yan ng localized flooding dala nga ng patuloy na mga pag-ulan nitong nakaraang araw. At sa magiging kalagayan ng ating kalagayan dito sa may bahagi ng ating karagatan, meron po tayong nakataas na gale warning dito nga sa extreme northern Luzon, maging dito sa may Zambales at Bataan at kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at Pangasinan. Kaya nabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na kumaari ay paliban muna ang paglalayag dito dahil delikado ang pagtaas ng mga pag-alon. At sa lalabing bahagi nga ng karagatan ng ating bansa, although wala tayong nakataas na gale warning, ay magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Kaya iba yung pag-iingat sa papalaot pa rin ngayong araw. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-uulat. Charmaine, para po mas malinaw sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, hanggang kailan po nila mararanasan itong mga matitinding pag-ulan sa kanilang mga lugar? Yes, po sa nakikita natin ay posible pa pong magpatuloy yung ganitong mga significant na mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Pero pagdating ng Wednesday, Thursday, nakikitaan po natin ng bahagyang paghina ng mga pag-ulan dito sa may bahagi na malaking bahagi ng Luzon. Though sa western, medyo may mga malalakas pa dyan ng mga pag-ulan. Tapos, after po nan, muli uling lalakas yung mga pag-ulan sa malaking bahagi muli ng Luzon pagsapit ng weekend. Charmaine, ano yung mga factors na nagko-contribute kung bakit ganito kalakas ang habagat ngayon? And meron ba tayong pinagmamasdan sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Yes po, yung nararanasan po natin ngayon na malalakas na mga pag-ulan ay dala ng enhancement ng habagat nitong si Bagyong Dolphin. At nakita po natin na itong si Bagyong Dolphin ay nakalandfall sa silangang bahagi ng China at ina-expect natin na sa mga susunod na araw ay pwede na yung humina at tuluyan ng malusaw. Samantalang after po nan ay posibleng ang hihila po na susunod sa habagat ay ito namang si Tropical Storm Peilu na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility at nasa layong 2,515 km east o silangan na extreme northern Luzon. Kaya naman po, pagsapit ng weekend ay nakikitaan pa rin natin ang muling paglakas po ng habagat. Charmaine, ito nga pag-ulan ay dahil nga sa habagat, no? Makukumpuran nyo ba ito doon sa naranasan din natin noong 2024 na pinalakas din ng habagat ni Karina, pati last year, nung kay Krising? Yes po, nakikita po natin na ganito po yung mga impacts ng mga bagyo na tumataas or lumalapit dito sa may part ng Luzon, ay posible po talaga yung maghila ng habagat, lalo na po kung yung mga intensity po niya umaabot po ng more than tropical storm category. So, expect po natin na kapag may mga bagyo na lumalapit po sa ating bansa, ay posible po talaga yung enhancement ng habagat po natin. At Charmaine, may possibility ba nung tinatawag na Fujiwara effect between dito sa mga typhoon na binabantayan ng Pag-asa?
So nakikita po natin ay malayo po yung ganyang posibilidad kasi medyo malayo na rin po yung distansya sa pagitan nitong dalawang bagyo. Itong ang nauna na na-mention natin na si Dolphin, nandito na sa China. Tapos yung isa naman, nasa labas pa po ng ating PAR at moving eastward, papalayo po sa PAR po natin. Alright, maraming salamat para sa mga update na yan. That was Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla.